Sa gitna ng mainit at maingay na kalsada sa Viluna at Nia Road sa Quezon City, makikita ang dalawang batang babae. Ang isa, nangangalakal ng basura. Ang isa naman ay nagtitinda ng sampagita. Minsan, 8 po or 9 ako nung umaalis dito tapos mag-aalauna na po umuwi. Alas 6 po kami gumigising. Diretso po kami Viluna, mga ngalakal po kami. Sa murang edad, naharap na sila sa mabigat na responsibilidad. Dahil ang dalawang minor de edad, parehong may mga anak na. Sa murang edad na 13 taong gulang, may 8 buwang gulang na anak na si Christine. Hindi niya tunay na pangalan. Wala kang kaalam-alam tungkol sa sex education. Kapag ang isang lalaki at isang babae, kahit na nasa batang edad, pag sila'y nagsama, nagsiping, pwede yung magresulta sa pagbubuntis. Wala po. Lumalayo na lang po ako kasi minsan si mama po, sinasabihan ako na umiwas po ako. Baka mamaya maulit na naman yung mga nangyari na ganun dahil sa mga friends na ganun. Pero bago pa man isilang ang kanyang baby, iniwan na raw siya ng dating nobyo. Kaya kailangan niyang magbanat ng buto para mabuhay ang anak. Sa pagtitinda ng sampagita, kinukuha ni Christine ang pambili ng gatas ng sanggol. Sa pakikipag-usap namin kay Christine, sa patnubay ng kanyang magulang, halatang wala pa siyang umuwang sa dala niyang responsibilidad. Parang ano lang po, panaginip lang po kasi sa akin lahat na ano. Pagkagising ko, meron na po kong anak. Di na pa namin siya pwedeng ipaampon or ipamigay kasi parang pwede po kami makasuhan pag ganun na ipapaampon mo yung anak mo tapos or ibebenta mo. Sinisisi mo yung sarili mo na bakit ka nagpabuntis. Kumikita siya ng 200 piso sa buong araw sa pagtitinda ng sampagita. Minsan, 8 po or 9 ako nung umaalis dito tapos mag-aalauna na po umuwi. Kapag ka umaalis ka at nagtitinda ka ng sampagita, sino yung nag-aalaga sa inyo? Si mama po, pag tulog po yung dalawang kapatid tapos yung anak ko lang po yung gising, siya po yung nagbabantay. Nang tanungin namin kung ano ang pangarap niya para sa anak, Hindi ko pa po napagdesisyonan yun kasi hindi pa po ako ready, parang ano, hindi ko pa po para siyang tanggap, ganun. Kasi bata pa lang po ako, hindi pa ako sanay maging nanay po eh. aminado naman ang kanyang ina na hindi niya nagabayang mabuti ang anak noon. Hindi ko po siya nagabayan doon sa ano kasi ako po dito rin po ako sa bahay nun kasi may inaalagaan nga po ako yung anak kong 1-year-old. Pero kung lagi po akong kasama ng mga yan magtinda, hindi po siguro mangyayari yun kasi mababantayan ko po siya. Sa kahabaan ng kalsada sa Viluna, araw-araw makikita ang 16 na taong gulang na si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Minamaneho niya ang kanyang sidecar na ginagamit sa pangangalakal ng basura. Kasama niya ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Sofia, hindi rin niya tunay na pangalan. Grade 4 at 15 anyos si Maria nang mabuntis ng kanyang nobyo na 19 anyos noon. Dito lang din po kami kumuha ng kakainin namin, tapos panggatas po niya. Ano yung naging takbo ng buhay mo? Ba't umabot ka sa ganitong sitwasyon? Kung nga po akalain na magkakanak po itong oras sa maaga. Hindi ko naman po naisipan na kalaglag po talaga siya. Kasi first baby ko po kami. Oo, tama din naman yun. Umi-extra bilang construction worker ang asawa niyang si Ruel. Hindi niya rin tunay na pangalan. Noong araw na makilala namin si Maria. Sa FB po. Nag-chat po kasi sa akin sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, taga Nia po. Tapos gulat na rin po ako, nandito na rin po yung magulang niya. Dahil wala naman siyang mapag-iwanan sa anak, napipilitan siyang isama ang sanggol sa pangangalakal. Dito po kayo magkapatid, dapat na babae, may mga anak na po kami lahat. 16, 17, 18, 19. Araw-araw silang nakikipagsapalaran sa mapanganib na kalsada. Nang makahanap ng tambak ng basura,
nagsimula ng mangalakal si Maria. Hanap niya ay lata, plastic, karton at iba pang uri ng kalakal na pwedeng maibenta. Nakapagod din po ako. Siyempre, inisip ko rin po. Magkasakit po yung anak ko, mainit, umuulan po. Kasama ko po rin po siya mga lakal. Wala rin po kasing kami naasahan, mabantayan. Matapos ang 6 na oras niyang pangangalakal, dinala niya ang naipon sa junk shop. Bet, ulang po yung bakla po kalakal ko eh. 5 kilo. Ay, ito na po na yun. Ano ang naging epekto sa'yo sa buhay mo nung nagkaroon ka ng anak sa batang edad? Hirap lang po talaga eh. Minsan po kami kakain. Malaki rin daw ang epekto sa ekonomiya ng teenage pregnancy. Ayon sa National Economic Development Authority, 42 billion pesos ang nawawalang kita taon-taon sa gobyerno dahil sa maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Dahil sa pagkakaroon ng anak, maraming teenage mothers ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi rin sila nakakahanap ng maganda at disenteng trabaho at kita. Pag teenage pregnancy, marami ang nagiging factors. Lack of proper and yung reliable, valid na education about sexual, reproductive health. Societal pressure, siguro from their friends. Kung nagde-date ang isang friend nila, maaring sila din makikipag-date na rin sila para maging in sila doon sa kanilang grupo. Another naman is maaring lack of supervision, parental guidance. Kaya ang iba, siguro sa tahanan nila ay medyo chaotic, maraming problema. Dumating na rin ang kanyang asawa mula sa trabaho. Naglatag na sila sa kalsada para dito magpahinga. Dahil nasa labas kayo naninirahan, exposed kayo sa elemento, init, ulan, tapos may bata pa kayo, anong epekto nun sa kanya? Dati po, nung nasa kalsada po kami, nagkakasakit siya araw-araw. Di mga ilang buwan, magkakasakit po siya ulit. Hirap man, hindi raw nawawala ng pag-asa na mabibigyan ng magandang buhay ang anak. Hanggat sa kaya ko, mag-aaral siya na mag-aaral. Hanggang sa matapos, mapagtrabaho. Hanggang sa magkaroon siya ng magandang pamilya, may pagmamalaki niya. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang bilang ng mga kabataang edad 15 to 19 na nabubuntis. Mula 8.6% noong 2017, bumaba ito sa 5.4% nitong 2022. Pero ito naman ay kinaalarma ng PSA. Pabata ng pabata ang mga nabubuntis. Yan yung may mga edad 10 years old hanggang 14 years old. Ang teenage pregnancy is a national problem. Number 1, yung ating comprehensive sex education. Ito ay dapat naglalaman tungkol sa reproductive health, sa contraception, o sa mga relationships. At dapat ang comprehensive sexual education ay age-appropriate at accurate. Pangalawa is access to reproductive health services. Yan ang kailangan natin. Yung access dapat readily available. Open communication and support. This open communication and support should come from the trusted adult. Sa oras na ang isang bata ay maging ina, tuluyang magbabago ang buhay niya. Maraming pangarap ang pwedeng maglaho. Kaya sana magabayan silang mabuti hindi lang ng kanilang mga magulang, pati na rin ng pamahalaan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.